Ngayon ay pag-usapan naman natin kung sino ang kanilang tinatawag na boy benta. Ang presidenteng nagbenta ng ari-arian ng gobyerno sa mga oligarko. Ano-ano kaya ang ari-ariang naibenta? At may paraan pa kaya para mabawi ang mga ito? Kilala mo ba si Boy Benta? Ang presidenteng mahilig magbenta ng ari-arian ng gobyerno sa mga pribadong sektor. Bakit kaya niya ginagawa ang mga ito? Tara, alamin natin kung bakit binansagang boy benta si Fidel Ramos. Si Fidel Valdez Ramos o mas kilala sa kanyang alias na FVR ang ika-12 presidente. Second cousin ng dating presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Ang ama niya ay si Narciso Ramos na isang lawyer, journalist at 5-term legislator ng House of Representatives na naging Secretary of Foreign Affairs na isa ding founder ng Liberal Party. Taong 1992, naglaban sa pagkapresidente si Fidel Ramos at Miriam Defensor Santiago. Sinasabing ito daw ang pinakamadayang labanan ng eleksyon sa Pilipinas. 5 araw nang nangunguna sa boto si Miriam, pero na-overtake siya ni Ramos ilang araw matapos ang national-wide brownout. Nag-file ng electoral protest si Miriam at sinabing nandaya si Ramos dahil lumamang ito matapos ang brownout. Ngunit na-dismiss ito ng Supreme Court. Ang mga aligasyong ito ay lumitaw na naman noong September 2011 nang mag-release ng WikiLeaks ng report mula sa US Embassy na nag-donate di umano ang Libyan ruler na si Muammar Gaddafi ng 5 million pesos upang pondohan ang kampanya ni Ramos. Ipinagbabawal ng batas ng Pilipinas ang pagtanggap ng kontribusyon ng foreigners para sa pangangampanya. Na-witness ito ng ilang mga media personnel at binansagan ng katagang Miriam won the voting but she lost in the counting. Alam mo ba na sa kabila ng kanyang pamumuno ay ibinenta niya ang mga importanteng pag-aari ng mga gobyerno na magbibigay ginhawa sana sa mga mamamayan nito. At ito ang mga ibinenta niya. National Steel Corporations o NSC. Ang Pilipinas ang number 1 supplier ng bakal noon mula 1960s hanggang 1990s. Ang NSC ang pinakamalaking factory ng bakal sa Southeast Asia. Matatagpuan ito sa Iligan City, Lanao del Norte. Ngunit, ipinagbili ito ni Ramos sa mga Malaysian at Chinese bilang bahagi ng kanyang privatization program. Sinabing mag-o-overtake lang ang mga Malaysia, ngunit inilipat na sa kanilang bansa ang mga machine. Hindi na nakabangon ang NSC matapos itong ibenta. Mula ISO, naging substandard ang kalidad ng bakal kaya wala nang nabili. Nawala ng trabaho ang 15,000 katao na umaasa dito. Mistulang ghost town ngayon ang dating tanyag na pagawaan ng bakal. Bonifacio Global City. Matapos i-turnover ng mga Amerikano ang Fort McKinley ay pinalitan ng pangalan nito bilang Fort Bonifacio. Ito ay simbolo ng pagbibigay karangalan kay Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan. Matatagpuan rin dito ang Manila American Cemetery at Memorial. Nang lumaon, umunlad ang mga bahagi nito na tinawag na Bonifacio Global City. Taong 1999 nang ibenta ni FVR ang lupain ng Fort Bonifacio sa isang pribadong sektor at gamitin ang kita nito upang i-upgrade at pagandahin ang kagamitang pandigma ng AFP tulad ng aircraft at barko. Libo-libong mga sundalo at pamilya ang umalis sa kanilang tirahan na ang karamihan ay ancestral house pa nila. Pwersahang nirelocate sa malayong lugar kung saan ang pasilidad ay kulang, kung hindi man ay mahal. Sabik ang mga tao sa pagbabagong ito. Ngunit hindi man lang nakita ni anino ng barko ang aircraft. Nawala ng tirahan ang mga sundalo sa ilalim ng administrasyon ng presidente na dati ding sundalo. Ang tanong, saan nga ba ginamit ang bilyon-bilyong kinita dito? Petron. February 1988 nang pinalitan ng pangalang Petrophil Philippines bilang Petron Corporation sa ilalim ng administrasyong Cory Aquino. 1994 naman nang ipinagbili ito ng administrasyong Ramos sa Saudi Arabia Oil Company o Aramco. Ayon sa kontrata nito ay 40% ang ownership ng Aramco sa Petron Philippines at sa parehong taon din na yon ay ibinenta rin ni Ramos ang 20% pa ng shares ng Petron. Kung sa gobyerno pa rin kaya ito at hindi naging pribadong pag-aari,
Di kaya'y wala nang aalis para mag-abroad. Di kaya'y tayo naman ang pupuntahan ng ibang bansa para sa mas magandang oportunidad. Hindi kaya'y hindi na natin kailangang mag-aral ng mabuti upang magpaalipin sa ibang bansa. Sana ay hindi pa huli ang lahat para sa atin. Ito ang kwento tungkol sa tinaguriang boy benta ng presidente ng Pilipinas noon na si Fidel Ramos.